pagpapatuloy po nating palatuntunan, diskarte ni Daniel Castro. Tayo po na sa uling bahagi na no, na ating programa at ating pong pinag-usapan itong federalism, form of government, mga kaibigan. At napakaganda ho ng mga naisishare sa atin ni Kuya Yeyeng. Ano po tungkol dito at yung mga katanungan po natin, ano, nasasagot siguro, excited itong mga ito. Kasi ano, yung tanong nila parang positive para sa ano, federalism, form of government, no? Pero yun nga, yung hanging question ko, Sir Yeyeng, sa ngayon, ano po yung nakikita natin parang hadlang or humahadlang ngayon sa pagpupursige natin itong federalism form of government? Sa aking nalalaman, wala namang maraming humahadlang. Dahil siguro kung meron man talagang humahadlang, yung talagang traditional politicians na ang gusto niya, president, siya na lang ang governor ng bayan niya, may walay. Pangalawa, aking naaamuyan, ang humahalang ay yung mga party list. Huwag po kayong magagalit. Pwede naman kayong party list. Kung mawawala kayo sa ating kongreso, pwede naman po kayong kumandidato bilang parliament members doon sa inyong mga lugar-lugar. So, nandyan din po kayo. Ayun. So, may iba lang talaga. May iba. Kasi other federal form of government worldwide, wala pong party list eh. Sa atin po lang meron. Oo nga. Kailan ba na-create ang party list? 90s na ba? 90s po ata. Hindi ko ma-exact. 1986. Cory time. Talagang 87 Cory din. time. Cory time ng Constitution. Okay. Pero yung term of governor po ba ng federalism, ganun din parang presidente? Opo, pwedeng, pwedeng gawin nila, depende sa batas na gagawin ng CONAS, pwedeng 4 years po yan. Okay. Pero pag natapos niya na halimbawa yung 4 years na, hindi na siya pwede ulit? Hindi na po pwede. Pwede naman siya kumandidato ng ibang posisyon. Depende po lahat yan sa pagkakasunduan ng Constituent Assembly. Pero parang mas maganda gano'n, no? Kasi sabi mo nga kanina, sir, yung, kasi nga, di ba, ang mga nagiging pangalan sa ibang, lalo na sa ibang lalaking probinsya, parang iisang apelido. Iisang apelido, yun po nangyayari. Nangyayari. Pero sa federalism po, pagka yan halimbawa sa Region 1, sikat ang Marcos, sikat ang mga Divinisya sa Pangasinan, may iba ang governor sa La Union, Ilocos Sur, mga Singson. Pagka yan po ay nag-eleksyon ng kanilang governor, siyempre maglalabanan na sila dyan. Walang monopoly ang Marcos sa Ilocos Norte. May makakalaban na siyang governor, kaming Pangasinan, mas malaki ang boto. Sa La Union, iba ang sikat. Sa Ilocos Sur, iba sikat. Maglalaban-laban sila. Katulad sa Calabarzon, 5 probinsya, 5 governor. Ay doon sa isang probinsya, sila na lang sila. Pagdating ng federalism, mawawala masyado ang mga traditional politicians. Ayun, depende na siguro kung medyo lamang talaga botante sa probinsya. Ayun, medyo lamang ka at doon makakuha ka. Diferensya. Pero hindi mo na mamomonopoly. Medyo lalaganap na at sana naman ay gandahan ng kwalifikasyon ng kandidato. Huwag naman yung sumikat lamang sa basketball ay tatakbo na. Sumikat lang sa boxing, Manny Pacquiao, huwag ka magagalit. Dapat naman bigyan tayo ng mga qualified. Although, with due respect kay Manny Pacquiao, talagang qualified naman siya at makatao. Parang nag-aaral naman talaga siya. Yes. I like him. Kasi talagang pinag-iigin niya. Kasi yung Senate hearing dun sa makikita mo yung line of questioning niya. Magaling. Research din niya talaga. Magaling ang kanyang political backer. Speaking of qualifications, kasi sa atin, sa pagkapangulo, basta 40 anyos ka, Filipino citizen. Yes. Diba? Pero sa Amerika kasi, kailangan meron ka talagang degree. At hindi lang basta degree yata. Ganon din ba sa atin, sir? O depende sana ganun, sana. Yun ang gawin ng ating gagawa ng batas. Okay. Bigyan naman ng qualification ng mga governor, yung mga kakandidato. Huwag na lang basta sikat kung pwede na. O artista, hindi naman nag-aaral Tabi-tabi po, huwag kayo magagalit. Dapat po qualified. At kung hindi naman kayo nakapag-aral ng college man lang, habang nasa sa posisyon, mag-aral po kayo. Ayun, totoo yun. Opo, mag-aral kayo ng public administration. Correct. Pero in fairness, meron mga artista na wari ko, yun lang ang ginawang stepping stone. Yes, kasi meron may mga artista graduate po ng Ateneo, graduate ng kilalang... Marami namang graduate at professional talaga, qualified, okay po yan. Ayun, doon lang sila nagpakilala sa pagiging artista. Yes. At huwag naman po, tabi-tabi rin po. Anak kayo ng isang politiko, na sikat na politiko, bigla na lang kayong papasok sa politika. Mag-aaral po tayo ng public administration o political science o whatever. Kung kayo po magiging abogado, mas qualified po kayo, kahanga-hanga ang magiging ating